Lucas POV. Halos hindi ako makahinga dahil sa tindi ng sitwasyon. Heto kami nakatayo habang nakatutok ang mga baril sa amin ng babaeng kasangga ko sa mga oras na ito. Wala ako makitang kahit anong takot sa mga mata niya. At alam ko, base sa nakita ko, handa siyang kalabatin ang gatilyo ng baril na hawak sa oras na may kumilos na hindi ayon sa kagustuhan niya. Napapikit ako ng mariin nang tila kidlat na gumuhit sa isipan ko ang alaala na may hawak rin akong baril. Tila ba hindi na to bago sa akin? Kaya sa muling pagmulat ng mga mata ko, ay pinulot kong caliber 45 na malapit sa paanan ko. Subukan yung gumalaw at magkakamatayan tayo dito. Sigaw ni Alondra. You, tandaan mo, na simula nang pinili mo na traidorin ako, hinukay mo ng libingan mo. Sabi nito sa lalaking hindi magawang bumangon, lalo na at dugoon din to. Didn't I warn you before? Na mag-isip ka muna ng 100,000 bago mo ko gamitin. Matigas at gigil na bulyaw nito. All of you, isang maling galaw nyo at uubusin ko pamilya nyo at wala akong ititira maski aso na alaga nyo. Puno ng pagbabanta ang mga tingin na sinabi nito at sa totoo lang ay maging ako'y nanginginig sa kinatatayuan ko. Let's go. Sabi nito sa akin at umatras na humakbang para lumayo sa mga kaharap namin. Kill her! Shoot them! Sigaw ng tinawag niyang si Rafa. Bago makapagputok ang kalaban, ay ang una na ako nagpaputok. Hindi ko alam kung paano ko nagawang tamaan sa ulong lalaking unang gumalaw at nagtangka na barilin kami. Dahil heto, dalawa sila ng katabi niyang tinamaan ko. Paatras din na nakipagsabayan ng putok sa Alondra hanggang sa lamunin kami ng dilim kung saan nahata ko siya. Hindi kami nasundan ng mga tauhan ni Rafa dahil may narinig kaming paparating na pulis. Malinaw na narinig ko na papunta sa direksyon namin to, kaya hinata ko lang sa Alondra hanggang sa makalayo kami at napunta sa dulo ng kalye kung saan natatanaw ko pa na tumigil ang mobile ng pulis na pumunta sa lugar para marahil tingnan ang naganap na barilan. Dito! Sabi ko, sabay hatak dito papasok sa siwang na binutas namin ni Luis. Kahit madilim sa lugar na to, ay naging madali sa amin dahil alam kong pasikot-sikot dito. Hindi ko nang inaasahan na may mga tao pala sa loob ng dati ay inaakala ko na abandonadong lugar dahil wala naman ako nakita mga lumalabas sa gate na iyon noong mga panahong paggala-gala ako dito. Kung sa bagay, ay gabi kami kung pumapasok sa mga pribadong lugar at hindi namin nagawang pasukin ang building na pinanggalingan ng tinawag niyang Rafa. Hawak na mahigpit ang kamay ni Alondra na walang imik. Habang sa kabila naman ay ang baril na napulot ko na pumasok kami sa dating lugar kung saan kami naghiwalay noon ng landas. Nabitawan ko ang baril na hawak ko na makitang sapon nito ang balikat na ngayon ko lang napansin na duguan. Dadalhin kita sa ospital. Wala sa sariling sabi ko. Sa totoo lang, ay itong unang pagkakataon na magkaroon ako bigla ng pakaalam sa ibang tao. Natuto kasi akong dumistansya at baliwalain ang lahat sa paligid ko dahil sa huli ay hindi maganda ang dulot nito sa akin. Hindi na. Pumunta na lang tayo sa pharmacy. Maghanap ka ng 24 hours na pwedeng mabilhan ng mga kailangan ko. Let's go. Ano yan ito? Para ako nawala sa sarili dahil ang sumunod na nangyari ay nakasunod na lamang ako sa babae ngayon ko lang nakilala. Naglakad patungo sa kung saan. Give me your gun. Sabi nito na nakalahad ang palad. Saka ko lang naalala na nabitawan ko nga pala to at naiwan sa lugar ko saan ko nakitang may tama pala siya ng bala sa katawan. Naiwan ko kanina sa pinanggalingan natin. Doon sa harap ng lagusan na pinasukan natin. Kumakamot sa batok at nahihiya na sabi ko. Hindi to umimik at muli ipinindot nito ang parang relo sa kamay at may kinausap na lalaki sa wikang English pero malinaw na nauunawaan ko ngayon na dati naman ay wala kumuwang. Follow me. Sabi pa nito, pumara siya ng taxi at sinabing tumigil sa harap ng isang pharmacy store. Naiwan ako mag-isa at kinakabahan na nakaupo sa loob ng taxi na naghihintay sa kanya na bumalik.
Dahil bukod sa may sugat siya, ay napaisip ako kung paano kapag hindi siya bumalik. Sigurado akong ako magbabayad ng taxi. Pero dahil nagkataon na wala akong dalang sapat na pera, ay kinakabahan ako. Ang tagal naman yata ng girlfriend mo, sir. Komento ni Madong driver habang nakatingin, kagaya ko sa butika na pinasukan ng babaeng kasama ko. Saglit lang po, kuya. Titingnan ko lang po. Sabi ko na akmang bababa at bubuksan ang pintuan. Pero nakita ko na lumabas si Alondra, dala ang plastic bag na may laman ng pinamili nito. Nakakahangan tatag ng babaeng to. Sino mag-aakala na may tama to ng bala sa katawan dahil naglalakad to na tila normal lang. Ginamit niya ang jacket na suot ko dahil pinunit namin ang mahabang manggas ng damit niya para pansamantalang panali para hindi masyadong umagos ang dugo sa balikat niya. Basta naisip ko na lang yon at ginawa ko kahit na wala naman akong alam. Para kasing may magdidikta sa akin yung sundin ko lang ang mga instinct ko, kaya ang resulta ay nagawa ko. Let's go, Manong. Sabi nito na makasakay at makaupo sa tabi ko. Saan po tayo? Tanong ng driver. Saglit na nag-isip to at tinanong ako kung may kasama umano ako sa bahay na tinitirhan ko. Matapos sabihin na wala, ay wala ko magawa, kundi sabihin ang address ng bahay ni Kuya Robin. Dahil mukhang walang ibang pupuntahan ng babaeng kasama ko. Nahihiyaman, dahil nagdala ako ng ibang tao sa bahay nila nang walang paalam, ay umaasa ako na mauunawaan ako ni Kuya kapag nagpaliwanag ako, lalo na at nasa magulo at gipit akong kalagayan. Para Manong, dyan na lang po sa tapat niyang apartment na kulay blue. Sabi ko, agad na bumaba ako para tulungan sana ang babaeng kasama ko, pero nauna pa to sa akin. Kaya hinintay ko na lang siyang sumunod na binuksan ko ang malimit na pintuan. Mag-isa ka lang ba talaga dito? Tanong nito na makapasok kami at gumala ang mga mata sa paligid na makaupo at binuksan ko ang ilaw. Oo, umuwi kanina sa probinsya may-ari nito kaya naiwan ako. Sagot ko, gusto mo bang kumain? Nahihiya na tanong ko. Hindi ko kasi alam kung paano kakausapin to. Lalo na't bibihira siya magsalita at mukhang napakaseryoso. No, ikuha mo na lang ko na malinis sa tubig at ilagay mo kahit anong pwede kong magamit para linis ng sugat ko. Agad na tumalikod ako at ginawa ang utos nito. Dala ang maliit na timba ay bumalik ako sa sala kung nasaan siya. Pero hindi ko inaasahan ang tagpo na bubungad sa mga mata ko. Hinubad niya ang pang-itaas na suot at tanging kakarampot lang na tela ang natirang takip at naiwan sa dibdib nitong nakabunyang sa mga mata ko. Hindi ko tuloy malaman kung saan ibabaling ang tingin ng lumapit dito at ilapag sa harap niya ang dala ko. Pwede mo ba akong tulungan lagyan ng plaster? Hindi ko abot eh. Walang kibo na tumayo ako at nanginginig ang kamay na ginawa ko ang dapat kong gawin. Pakiramdam ko ay bigla ko nanghihinayang sa babaeng kasama ko ngayon. Napakaganda at kinis ng balat niya. Pero nasira lamang to ng balang bumaon sa balikat nito. Ayaw mo bang dalhin kita sa ospital? Nag-aalala na tanong ko. Wala man akong hawak na pera at pambayad kung sakali, ay iniisip ko pa rin ang kapakanan niya. Hindi na. Doktor ako at hindi ko kailangan ng gagamot sa akin dahil kaya kong gamutin ang sarili ko. Tumango na lang ako dahil wala naman akong ibang alam na itatanong sa kanya. Isa pa, mukhang masyado siyang seryoso. Kaya ayoko na magtanong pa at baka bigla na masamain niya pa. From now on, hindi na magiging normal ang buhay mo. Kung bakit ba naman kasi nakaalam ka pa kanina? Yamot na sabi nito. Naku miss, kahit na masyado nakakatakot sila, hindi naman kita pwedeng pabayaan na mapatay na lang nila. Bigla ay nasabi ko, anong pangalan mo? Tanong nito, imbis na sagutin ang sinabi ko. Lucas. Halos mabilao ka ng sariling laway na sagot ko. Ewan ko ba kung bakit ganitong nararamdaman ko. Kanina pa ako tila kinakabahan ng todo. Siguro, epekto lamang to ng karanasan ko kanina habang nakikipagbarilan para mabuhay. Hindi ko akalain na magagawa ko yun o kaya kong gumamit ng baril na para bang sanay na ako.
Maayos sa ginamit ko kanina sa taong tinamaan ko, bagay na pinagtataka ko. Dahil sa buong buhay mo, ay alam mo na never pa ako nakahawak na baril. Lucas, simula ngayon, I need to track your movement and whereabouts. Sabi nito na naging dahilan para mapatingin ako sa kanya at hindi sinasadya na nagtama ang mga mata namin. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko makuhang ibig ipahiwatig nito, kaya napatanong ako. Nanganganib ng buhay mo dahil sa nangyari kanina. Kung bakit kasi nakaalam ka pa at pakalat-kalat sa lansangan na ganitong oras. Sabi nito na sinisisi pa ako kung bakit nadawit ako sa gulo niya. Pasensya na miss, ayos lang ako. Wala akong dapat katakutan dahil wala akong atraso sa kahit kanino. Dahilan ko. Meron na ngayon at alam ko na hindi titigil ang mga tauhan at grupo ni Rafa hanggang hindi nakakabawi sa akin at maging sayo dahil kasama kita kanina. Paliwanag nito. Hindi ko alam na pagkatapos ng karanasan at eksena kanina ay may iba pa pala akong dapat nakatakutan. Ayos lang miss, hindi naman nila ako kilala at lalong hindi nila alam kung saan ako nakatira. Pamparelax na sagot ko. Masyado kasing seryosong babaeng nasa harap ko na umiling lang matapos marinig ang sagot ko. Sa mundong ginagalawan ko, walang identity ang pwedeng maitago sa amin, lalo na sa akin. Nag-iisip pa lang ng masama mga tao sa paligid ko, ay alam ko na. Kaya wag kang kampante, dahil baka hindi mo alam ay huling araw mo na pala sa mundo. Nanliit ang mga mata ko nang marinig ko to. Sa isipan ko, na tila inulit-ulit ng kusino. Huling araw mo na sa mundo. Napahawak ako sa makabilang ulo ko. Paulit-ulit na naririnig ko kasi to. At alam ko na hindi to boses ng babaeng nakatitig sa akin. Dahil marahas na nakikitang kinikilos ko. Ayos ka lang? Tanong ni Alondra na makalapit sa akin. Napakurap ako. Paano ba ako magiging okay kung ganito siya kalapit sa akin habang mahigpit ang hawak sa braso ko at walang damit pang itaas sa baliwala lamang dito? Biglang sumakit ang ulo ko at pakiramdam ko ay nangihina ako matapos ang naranasan ko. Nagtataka na talaga ako sa sarili ko dahil pakiramdam ko ay hindi normal ang lahat sa akin. Nitong mga nakaraang araw kasi, kung ano-ano ng mga eksena na bigla nilang pumapasok sa utak ko. Hindi ko maunawaan kung bakit ako nakakaranas ng ganito. Gayong alam ko sa sarili ko na hindi ko naman naranasan yon. Lalo na't sigurado ako wala namang nawawalang alaala sa buhay at pagkatao ko. Baliw na ba ako? Wala sa sariling tanong ko. Malakas sa tampal sa balikat ko ang naramdaman ko at bigla ay bumalik ako sa katinoan ng wisyo ko. Mukha kang hindi okay. Masyado kayatang na trauma dahil sa nangyari kanina. Sabi ng babaeng kaharap ko na hindi man lang nag-abala na magsuot ng damit. Hindi ba siya natatakot para sa sarili niya? Gayong dalawa lang kami kasama ako na lalaki ako at babae siya. Gusto mo bang pahiramin kita ng damit? Hindi makatiis na tanong ko. Hindi na. Maalinsangan dito sa bahay mo. Kaya imposible na magamit ko yon. Sagot nito. Saan ako pwedeng matulog? Napakurap ako sa tanong niya. Oo nga pala. Malapit na mag-alas 2 kaya kailangan na naming matulog. Sandali. Ayusin ko lang yung kwarto. Sabi ko sabay talikod. Mabuti na lang at naglinis pala ako ng buong bahay kanina. Dahil kung hindi, ay baka lalo lamang kumapahiya sa kanya. Kilos pa lang niya, ay hindi may tatanggi na anak mayaman siya at hindi sanay sa ganitong kaliit na bahay. Pero maswerte na nangyari to, naklito ako kina Kuya Robin. Nakatira dahil kung nagkataon, nasa kalsada pa ako pagala-gala, ay imposible matulungan ko siya gaya nito. Miss, okay na. Pwede ka na matulog sa loob. Bungad ko sa babaeng hawak ang magasin ng baril na tila ba sinusuri nito kung may natira pa ba na bala sa loob. Wala tong kibo na tumayo at tinongo ang silid na tinutuloyan ko dahil hindi ko naman pwedeng ipagamit sa kanyang silid na mag-asawa. Saan ka matutulog? Seryoso ang mukha na tanong nito. Sa labas na lang. Ayos lang ako doon.
Kumakamot sa batok na sagot ko. Listen, kapag may narinig kang kahinahinala o kaya kakaiba, huwag mong bubuksan ng pintuan. Gisingin mo ako kinakailangan. Bili nito. Okay. Sagot ko. Saan ka pupunta? Tanong agad nito nang makitang humakbang ako papunta sa maliit na kama na dati ay gamit ko. Pasensya na, kukunin ko lang yung kumot. Sagot ko, dahil nakalimutan kong dalhin palabas matapos ayusan at palitan ng kobre kama at pundaan ng mga unan. Pwede mo nang kunin ng mga yan. Sure na hindi ko naman magagamit kahit isa dyan? Ani pa nito. Hindi, ito lang. Ayos na ako. Sabi ko, sabay abot sa kailangan ko at mabilis sa tumalikod palabas ng silid. Hindi ko kaya magtagal doon sa loob dahil bukod sa mainit ay pakiramdam ko, sumisikip pa lalo ang maliit na silid na tinutuloyan ko. Paano ko ba kasi matatagalan ang sitwasyon na may isang babaeng walang pakialam na tanging kakarampot lamang ang nakatakip sa pang-itaas na katawan nito? Hindi ko siya nakitaan ng pagkaasiwa sa sitwasyon namin na tanging sports bra ang suot samantalang kasama niya ako na isang estranghero dito. Kung sabagay, sa nakita ko na kakayahan niyang makipagbarilan kanina, ay mukhang hindi ako sasantuhin oras sa pag-isipan o pagbalakan ko siya ng masama. Nagtataka lang ako kung bakit siya may baril at bakit gano'n na lang ang ginawa niya sa mga lalaking nakalaban at nakaharap namin kanina, gayong hindi may tatanggi na hindi lamang siya ordinaryong babae. Gustuhin ko man na tanungin siya, pero pinili ko na manahimik. Bukod kasi sa mukhang suplada at masungit to, ay bihira lamang ko magsalita. Daig pa niyong uutangan na konting kalabit, ay pwede akong sakmalin. Napailing na lamang ako sa impresyon na meron ako sa kanya. Kahanga-hanga ang tapang at lakas ng loob niya, pero nakakatakot din ang personality niya. Hindi siyang uri ng babaeng gaya ni Ate Lorena na susunod sa kagustuhan ng asawa. Dahil sigurado ako walang palagang asawa nito kapag nagalit ang isang to. Binaliwala ko mga pumapasok sa utak ko at inabala ang sarili na maghanda na para matulog. Madaling araw na kasi, pero hindi ako dalawin ng antok, lalo na at matindi ang pinagdaanan namin kanina. Sa pagpikit ko, tila naman tukso na lumilitaw sa balintataw ko ang magandang mukha ng babaeng kasama ko at kasalukuyan na natutulog sa higaan ko.